Ang layo sa katotohanan ng mga pinag-iisip nyo. O, ito po. Claire Castro, iginiit na hindi na matutulog ang gobyerno. Saka mo monitor daw, hindi na matutulog ang gobyerno. Ito sinabi ni Auntie Claire. Claire Castro, giniit na hindi na matutulog ang gobyerno. Nais ng Pangulo na maging handa sa anumang sitwasyon. Lalo pa at hindi pa nahihinto ang kasalukuyang kondisyon sa Middle East. Hindi panahon na matulog lang ng mahimbing. Dahil tayo ang talo kapag nagkampante ang gobyerno. Ang gaganda ng salita no? Hindi tayo dapat matulog ng mahimbing. Dahil talo tayo pagka nagpakampante. Buwagin natin ang pader ng kahirapan. Putang, walang katotoran yung mga pinagsasabi nyo. Ang kailangan ng mga OFW natin, aksyon. Umaksyon kayo. Hindi yung mga panay salita, hindi na natutulog ang gobyerno. Anong gusto mong gawin namin? Kung hindi na natutulog, kumanta kami nang hindi kita malilimutan. Anong gagawa namin? Matulog kayo para makaisip kayo ng matino. Magtipid. O, ipapatupad na po. 4 days na lang ang trabaho sa gobyerno. O, para makatipid tayo. Habang lahat inutos ng Pangulo, magtipid, magtipid, magtipid. Pero ang Malacanang nagpa-party, party. Sakit. Ang sakit nyo sa bangs. Edgar Irice, natulad kay dating Congressman Rodante Marcoleta, tinanggalan din po ng mga committee. Kawawa. Edgar Irice, nawala din ng mga committee sa Kamara. Ayan. Ganyan po nangyari kay Congressman Marcoleta nung pinagtatanggol niya po si BP Sara. Kaisa-isang malakas ang loob na magtanggol kay BP Sara. Ha? O ano nangyari kay Marcoleta? Naging senador. yung mga bumabanat kay BP Sara na mga congressman pa rin. Pero yung tagapagtanggol ni BP Sara, senador na ngayon. O ano kayo ngayon? Kala nyo api-apihin, pati nga yung hopya ni Marcoleta, tinira pa, kaya galit na galit si Marcoleta eh. Hopya na lang, tinira pa. Yung, alam nyo po yung grabing pambabastos, no? Grabe, grabe dyan sa House of Representatives eh. Ang pambabastos dyan, garapalan eh. Pati yung kinakain na hopya, ang putya. Tinira pa, makapang-asar lang eh. Siguro tuwan-tuwa yun ng kumain ng hopya ni Marcoleta. Loko ka. O ngayon po, alam niyo po kung bakit masama po natanggalan si Irice ng mga membership? Okay lang yun kung ikaw ay member ka ng majority. O tanggap na ni Mio Mio, Congressman Mio Mio. Kasi member po siya ng majority, di ba? Masakit nga naman yun na kontra ka ng kontra, majority ka. Kumbaga, dapat kakampi mo yung mga sila Garin, yan sila Sandro Marcos. Pero kung banat ka ng banat, hindi ka dapat sa majority, di ba? Oh, pero ito ngayon ang tanong. Majority ba o minority si Irice? Minority siya. Ano ba trabaho ng minority? Sila dapat yung pang check and balance. Sila dapat pumupuna talaga ng mga kamalian ng gobyerno para maitama. Ang gusto nito ni Sandro Marcos, pati yung minority kakampi nila. Wala nang kakalaban. Saan lang po nagaganap yan na walang kumakalaban sa gobyerno? Hindi po yan nagaganap sa demokrasya.
Kasi ang meaning ng demokrasya, rule of majority. So, ibig sabihin, kung may majority, meron ding minority. Yung minority po, yun po yung umaatake talaga. Gusto nila minority, katulad nila De Lima, kakampi rin eh. Ang inaatake rin nila De Lima, mga Duterte rin eh. Yung kalaban ng pamahalaan, kalaban sa politika, yun din ang kinakalaban ng mga minority. Si Rizal lang ang tunay na minority. Dahil siya lang yung bumabanat sa majority at sa pamahalaan. Yun talaga ang trabaho ng minority. At dahil bumibira ka, tanggal ka na bilang deputy minority leader. Pero ang masaklap, pati membership niya sa ibang committee, tanggal din. Anong uri ng gobyerno yung ganyan? Gobyernong diktador lang ang mga ganyan, yung walang gustong kumontra. Pag kumontra ka, yari ka. Gusto nyo ba yan? Sa lahat, pwede po kayong magpakape. Ganun dun si Kong Paulo Marcoleta, tinanggalan din ng komite. Pati ngayon, yung anak ng Marcoleta, tinanggalan na rin ng komite. Grabe kayo talaga, putya. Wala kayong katotoran. Tatanggalan nyo ng komite yan, yan nga yung mga naninita. Yan nga yung nagbaliktad talaga itong mga to. Pinagtitipid ang taong bayan habang pamilya at lulong ay panay ang limas ng kaban ng bayan. Okay lang sana kung hindi natutulog, pero may ginagawa. Pero dahil hindi natutulog, wala nang masabi kundi anong gagawin natin. Buti nga ngayon kung nagtatanong pa eh. Yan, kita nyo naman, kasasabi ko lang na mag-likes, 631 agad. Likes po kayo. Gagawin ng 4 days ang pasok, 10 hours naman ang duty. Di bawi lang yan. Oras mas mahirap ng kasing gagabi ng uwi mga empleyado ng gobyerno. Janet Dengbaksya Queen. Garin. Bilyones ang insertion. Maraming mga talunan sa 19 Congress, talunan maliban sa Minagic ni Comelec. Dati, estudyante pa lang si Nicole Watts. Ganun na tayo katagal dito. Nagsimula tayo nagbablogs. Estudyante pa lang yan. Ngayon, doktor na. Di mga adik, hindi talaga nakakatulog. Ayun naman pala, Antikler, hindi mo nililinaw eh. Sanay pa lang hindi matulog eh. Excuse De Lima, sino nagsabi pinagnanasahan ka? My God. Masyado makapalang apog mo. Done like na po. Nicole Watts. Alam ko nung araw, diniskarte yan pa ni Justin Chua yan si Nicole Watts eh. Ikaw ba yun nanligaw dyan, Justin? De Lima lang daw ang pwede magnasa sa mga driver at secure. Iunes. Sabi ni Caitlyn. Yan. Abangan natin, Boss Bad, sunod na linggo. May lalabas pa daw na ex-Marines. 80 hanggang 100 na tao. Baka naman yung kwenta ni Lacson. Natalakay ba natin? Hindi ko na alam kung ano yung natalakay natin. Baka yung kwenta ni Lacson. 18 Marines lang yung kinukwenta niya na magdi-deliver. Marami pong Marines o marami pong tauhan si Saldico na nagdi-deliver. Hindi lang po yung 18. Boss, nahidin mo si Nicole Watts. Nahidin ko? Paano nahidin? Ay, teka muna. Unhide. Imbis na magpasalamat ako. Adas mo. Pasensya ka na, Nicole Watts ha. Imbis na magpasalamat ako na. Nabura ko pa yata kita. Malikot masyado yung kamay. Ayan na, binalik ko na. Pasensya ka na. Kung si Tuta Soto ay na-hallucinate, hallucinate, si Tuta Lacson naman, hallucinate para pagtakpan ng ebidensya ng 18 Marines.
Akala mo naman na Lacson may nakikinig sa mga sinasabi mo. Ang alam lang namin hindi ka nag-iimbestiga ng maayos. VL na ako 2 days. Sis Nicole, sobra na pambabastos ng mga ito kay BP Sara. Kuya Bats, good afternoon, Libra. Yan. Nicole Watts, pasensya na. Hawak ko kasi yung ewan ko, gumalaw. Boss, bakit parang wala nakukung suporta sa mga Marines na active at yung mga inactive? Baka may Marines din na nababayaran. Normal po yan. Pwede ba naman yung mga active basta bumaliktad? Sir Baz, pa-shoutout naman ang mga aircraft sheet metal mechanics ng Singapore Airlines Engineering Philippines dito sa Clark. Mabuhay kayo dyan sa Clark, Pampanga. Pinababati kayo ni Gomes Baltasar. Napindot mo, sir. Napindutin si sir. May magnanasa ba kay Delimaw? Caitlin Siskoy, thanks. Yan. Oh, Caitlin, wala ba kayong hindi lumilipad ang mga eroplano nyo ngayon? Baka naapektuhan to sa Caitlin dahil isa tong flight attendant. Sir Baz, naglabas ng open letter ang taga-Ateneo kay President, Senate, Congress sa mga pagnanakaw. Naglabas sila ng open letter ngayon. Mamaya tignan natin yan. Heart. JCC, hi guys. Chrissy Brooks, ikaw talaga. Trillanes, pambansang traidor ng Pilipinas. Bats, napanood mo na ba si Kong Mike Defensor sa Vox Populi kagabi? Hindi po. Hindi ko pa po napapanood. Bumiyahe kasi ako kagabi. Okay lang, Kuya Bads. Napadaan lang po. Huwag ka nang mapadaan. Tumambay ka na rin. Nadiktahan na naman ni Bangag ang NBI, pinatawag ng 18 Marines. Doc Nicole Watts, yuhu. Sino kaya pinaka? Mael, boss. Suntay, Dilima, Abante, Jim Paredes, Arn. At si pangalan nito? May Perez, thank you very much sa 160 yen. Maraming salamat, May Perez. Gawin na nating moderator to si May. Yan. Lori Garcia, meron naman po. Nakikisali si Dilima, di naman siya Buti ba sinabi niya, wag niyo naman pagnasa. Hindi nilikha si Ann Curtis para pagnasahan. Maniniwala pa kami. Pucha, hindi kami ginawa para pagnasahan. Talaga. Boss Bas, ireklamo din natin ang mga kababaihan na nagnanasa sa ating mga kalalakihan. Wag. Enjoy lang natin sila. Si Caitlin, boss, dati flight attendant pa lang, ngayon piloto na. Kahit tangke de guerra ay atras sa itsura ng pagmumukha ni Laila de Lima. Puwera gaba. Pagpapabago, mababago lang once si BP Sara na ang presidente. Correct. Di ba? Sige, yan. Maganda nga yan, pinatawag sila nang mailabas nila ang ebidensya. Ayaw nga ipatawag eh. Alam niyo na kung bakit. Dalawa lang, di ba? Dahil ayaw malaman ng katotohanan or may pinagtatakpan. Bads, patambay. Tambay ka lang, Bernardo. Maganda nga yan. Boss Bads, hindi na daw natutulog yung Pangulo. Ibig sabihin, sa mga nangyayari ngayon, na natutulog sila, magulo na yung bansa. Walang epekto. Matulog o hindi matulog, wala epekto. Ang kinakailangan po, may plano kayo at aksyon. Plano at aksyon po, hindi po namin tinitignan kung natutulog kayo. Pwede nga kayong maging pagod. Pwede talaga kayong magpagod na walang katuturan. Sabi nga sa inyo
Yung magkano na ba pamasahe sa jeep ngayon? Pasensya na, sinasakyan ko lang po MRT, tsaka bus. Hindi na ako nakakasakay ng jeep. Magkano ba minimum ngayon? 13 pa rin ba? O ito po, pinakamagandang halimbawa nang hindi lahat na napapagod ay mayroong silbi. Halimbawa, may 13 pesos ka. Imbis na sumakay ka ng jeep, naglakad ka lang. Pagod ka nun, pero may silbi ba yung pagod mo? Bumili ka ng soft drinks, 20, kulang pa. Kulang pa yung natipid mo sa pamasahe. Boss Badong, kinalimutan na lang issue ng flood control. Yun ang gusto nila. Kalimutan na lang natin. Hindi naman po makakalimutan yung flood control na yan eh. Once na bumaha at nagbaha. Once na umulan pa. Once na bumaha at nagbaha. Once na umulan at nagbaha. O, di sisisihin na naman sila. LG, you know what? Akala ko Palm Sunday ngayon. That's why I go to Simba. Baka tatakbo si Erese at Guanzon. Ayan. Boss Badong, avid follower mo China of China OFW musician. Bakit di pa kinakasuhan yung mga nabanggit ng mga Marines? Ayaw nga po nilang imbestigahan yung mga binabanggit ng mga Marines. Yung Marines po ang gusto nilang imbestigahan. Gusto nilang malaman sino yung nasa likod ng mga Marines. Gusto nilang malaman kung anong pwedeng ikaso dito sa mga Marines. Boss, mahina ka rin ba dyan sa amoy ng babae? Pwede mo naman kasi silang paghugasin, di ba? Pag naghugas na at maamoy pa rin, aba, pauwiin mo. Delikado yan. Hindi po kung ano yung pinag-uusapan namin, yung mga ulam. Ulam po. Kahit pag hinugasan mo na yung ulam at mabantot pa rin, wag mo nang pagtangkaan. Lokbo na yan. Boss Badong, kinalimutan na lang. Yan. Bakit yung maingay sa imagination issue mga pangit? Issue ng mga pangit. Kasi hindi sila ini-imagine. Hindi sila pinagnanasahan. Kaya may issue po sila.